Sigaw ni Mark sa kanyang mga tauhan. Ang nawawalang itim na maleta ay may lamang 2 milyong piso. Sa parehong oras, si Kara ay nagtitinda ng gulay sa kalsada habang pasan ang kanyang 3 buwang gulang na sanggol. Pagkatapos magligpit, nadaanan niya ang isang tumpok ng basura at napansin ang isang itim na maleta. Hinila niya ito sa isang sulok at binuksan. Nabigla siya sa kanyang nakita, pera. Sunod-sunod ang pumasok sa isip niya, maaari nitong baguhin ang buhay ko. Makakabili ako ng pagkain, mabibigyan ko ng maayos na tahanan ang anak ko. Ngunit naalala niya ang salita ng Panginoon. Datapuat ang magiging pananalita ninyo'y oo. Hindi. Sa loob ng maleta nakita niya ang mga ID. Gamit ang mga ito, natuntun niya si Mark. Sa gulat ni Mark, buo pa rin ang laman, walang nabawas. Nag-alok si Mark ng gantimpala, ngunit magalang itong tinanggihan ni Kara. Sabi niya, Sumunod lang ako sa turo ng Diyos na maging tapat. lubos na naantig si Mark at inalok si Kara ng isang marangal at maayos ang kita na trabaho. Ang pagiging tapat at kalugod-lugod sa Diyos ay higit pa sa kayamanan. Kung sang-ayon ka, amen. I-share ang kwentong ito upang ma-encourage ang iba.